Wala pa nga nang nagagawa para sa bayan. Wala pa nagagawa para sa mga manggagawa. Yung problema ng mga mahihirap, hanggang ngayon problema pa rin. Yung problema ng mga manggagawa sa bababang sahod, problema pa rin. Mataas na kuryente, mahal na bigas, baha, korupsyon. Lahat ng problema noon ay siya pa ring problema ngayon. Putang ina, magpapatayan talaga tayo. Mahirap kayo, putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Leody de Guzman. Magkapartido kami na late lang ng proseso. At ako'y tatakbo bilang senador. At ang dahilan kung bakit, wala namang nabago. Doon sa mga nanalo, doon sa mga nangako. Ngayon babalik. Wala pa nga nang nagagawa para sa bayan. Wala pa nagagawa para sa mga manggagawa. Yung problema ng mga mahihirap, hanggang ngayon problema pa rin. Yung problema ng mga manggagawa sa bababang sahod, problema pa rin. Mataas na kuryente, mahal na bigas, baha, korupsyon. Lahat ng problema noon ay siya pa ring problema ngayon na ipinangako ng mga tumakbo noon, nababalik ngayon, pero hindi naman ginawa. At ito yung dahilan kung bakit ako ay muling tatakbo bilang senador. Dahil itong mga political dynasty, itong mga trapo, itong mga elite, ay wala namang ginagawa sa problema ng bayan, walang ginagawa sa kahilingan ng mga mamayan. Ang pinag-uukulan ng pansin at panahon nila ay resolbahin yung kailang problema. Ang pagkakamal ng kapangyarihan at pagkakamal ng yaman. Yun lang ang dahilan kung bakit sila nandyan sa Senado. Pero yung mga botanteng pinangakuan nila ng pagbabago, nakanganga pa rin hanggang sa ngayon. Walang matinong batas na ginawa para resolbahin ang problema ng unemployment, ang problema ng kontraktualisasyon, ang demolisyon sa mga maralita, ang land grabbing ng lupain ng mga katutubo, walang niresolve ang mga nagbabalikang politikong ito. Lang po tayo, time off mo daw ako eh. Okay. Sige. Okay, Question baka may for the tanong. Tristan, Newswatch. Hi sir, good afternoon po. Sir, ano yung siguro masasabi niyong realizations niyo noong presidential elections na yung kung paano yung campaign niyo that you would do differently this time around na sa pagka-senador yung tatakbuhan niyo? May babaguhin ba kayo the way you campaign? Or ano pa po yung mga natutunan niyo noon na, kumbaga, natutunan kayo ngayon? Ang malaking isang factor, alam mo, yung pumuputok ngayon, lumalakas yung kilusang anti-dynasty. Nagsisink in na sa mga maraming mamayan na wala talagang maaasahan ang taong bayan sa political dynasty. Isang faktor yan. Siguro aminin ko na rin, yung pagtakbo ko bilang presidente, nagkaroon ng recognition, hindi lamang sa aking pangalan, kundi doon sa plataforma na bitbit namin ni Atty. Luke. Kaya tingin ko, magandang simula ang ginawa ni Atty. Luke nung nakaraang kampanya niya at itong pagtakbo ko bilang presidente para sa recognition ng hindi lamang ng aming pangalan, kundi ng plataforma, agenda na isinusulong namin. Okay. Sino po yung susunod? John. Sir, noong mga nakaraang taon, nakaraang 2 taon, ano po yung pinagkakaabalan nyo
para isulong yung labor advocacy niyo po? Ako'y hindi naman trapo. Ako'y all season na nakikipaglaban para sa interes ng mga manggagawa. Kaya after nung eleksyon, balik ako bilang labor leader at leader ng mga nakikibakang mga mamayan. Kaya nagtuloy-tuloy ang pagbubuo namin ng mga alyansa ng mga manggagawa para ilaban yung dagdag na sahod na 150 pesos na hanggang sa ngayon maganda na positive sa Senado pero doon sa Kongreso ay bumara. Bukod yan, tuloy ang aming pakikipaglaban para doon sa pagwawakas ng provincial rate dahil tingin namin talagang anti-worker yon, pro-big business yung batas na yon. At dahil ako'y pumasok doon sa Partido Lakas ng Masa, naging advocacy at kampanya na namin after nung nakaraang taon, nung nakaraang 2 taon, yung papaliwanag sa mamayan na ang punot dulo talaga, kahit saan mo sipatin, sa ilalim, sa ibabaw, sa tagiliran, ang punot dulo talaga ng problema ng mga manggagawa sa kontraktualisasyon, sa provincial rate, sa mababang sahod, sa kulang sa trabaho, demolisyon ng mga maralita, problema ng mga magsasaka sa lupa. Pag sinilip mo at inanalyze mo kung saan nagmumula ang problemang yan, ay dun sa mga batas na ginawa ng mga political dynasty na nandoon sa Kongreso at saka Senado. Kaya yun ang aming battle cry ngayon. Dapat nang magkaroon ng enabling law ang political dynasty dahil kung hindi magkakaroon ng batas talaga sa anti-dynasty, ay para itong mga tulisan na como wala pang enabling law, alam nilang bawal. Alam nilang bawal sa konstitusyon. Pero dahil wala pang batas, nagkukumahog lahat ang mga mapagsamantala para pumasok sa gobyerno, gamitin yung pangalan, gamitin ang pera, manalo, magkaroon ng kapangyarihan, at magpayaman. Alam nilang bawal. Pero dahil hanggat hindi po nakasara ang pinto, pumapasok para magkaroon ng kapangyarihan at gawin ang lahat ng gusto para sa kanilang pagkapayaman. Diyan nagmumula ang problema natin ng mababang sahod ng lahat sa political dynasty. At nakapag-aalala ngayon, dahil halos ang lahat ng pwesto sa Senado, lahat ng bumabalik, ay puro dynasty. Kung hindi man, ay numero 1 tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng political dynasty na klaro nang inilagay sa ating konstitusyon dahil hindi nakatutulong dahil ang ginagawa ay para sa sarili lamang. Ms. Sherry Ann. Din magandang hapon po. Realidad dito sa politika natin, kailangan ng makinarya. Noong 2022, ang ginamit nyo po ay via donation ng mga workers. Ngayon, 2 uli kayo ni Attorney Luke na tumatakbo. Paano po kayo kukuha ng suporta? Sa mga obrero pa rin po ba? Sino-sino yung mga susuporta sa inyo? Mga obrero pa rin. At ang maganda, mayroong nabuo ngayong isang malaking grupo na anti-political dynasty. Ito yung 6. Kaya nagkasundo kami at nakikipagkaisa sa kanila na para dito sa kampanya ng anti-political dynasty. Pero ang aasahan pa rin namin ng suporta at makinarya para sa kampanya, saka pamasahin namin ni Luke pagka kami nagpunta sa probinsya, ay ang contribution pa rin ng aming kasapian at iba pang mga kaibigang mga manggagawa na sang-ayon doon sa aming platapormang inilalaban ngayong 2025 election. Pero sir, yung 6 at 6, ang stand nila, hindi sila magsusuporta sa sino man po tatakbo, di po ba? Tama, pero yung kampanya nila laban sa political dynasty ay malaking ambag. Dahil talaga naman, pag hindi talaga nagtuloy-tuloy itong lumalakas na kampanya laban sa political dynasty, walang papasukan si Atty. Luke at saka si Calyodi. Pero may tingin kami na puputok at puputok ang anti-dynasty sentiment ng mamayan ngayong 2025
eleksyon. Dahil ramdam at kitang-kita nila kung papaano garapalang sinasalakay ng mga political dynasty ang posisyon sa Senado at posisyon sa iba't ibang level ng ating pamahalaan. Last question, please. Sandra Aguinaldo, GMA 7. Sister. Calio, dito sa official list ng COMELEC, meron pa ho kayo isang kasama? Si Elvis Beniga. Tama ba, sir? Partido Lakas ng Masa. Hindi. Dalawa lang po kayo? Dalawa lang kami. Okay po. Dalawa lang kami. Clarify ko lang po. Thank you po. Okay.